buong daigdig po, mga kapatid, ay nasakop ni Satanas. Sa panahon ng tayo nagkasala, si Adam and Eve, ang buong daigdig ay nasakop po ni Satanas. Mula sa larangan ng gobyerno hanggang sa mga relihiyon, sa lahat ng sektor, mga kapatid, ng buong daigdig ay nasakop ni Satanas. Hindi lamang po ang mga institutions, including the government, ang nasakop ni Satanas, maging ang buhay ng tao po ay nasakop ni Satanas. Ang mga kapatid, isang dahilan kung bakit ang Diyos ay gumawa ng paraan. Isang paraan ginawa ng ating Panginoon when Adam and Eve fell into sin. Hinanap ng Panginoon si Adam and Eve, God Himself. Hinanap na mismo si Adam and Eve sa Garden of Eden. Nung kanyang matagpuan, dahil nagtatago si Adam and Eve, nung kanyang matagpuan, mga kapatid, kanya itong dinamitan. Gumawa ang Diyos ng damit, nagkatay ng animal at kanyang dinamitan. Hindi po tumigil ang Diyos, kapatid, sa kagagawa ng paraan just to save, to restore the human lives. Ang ginawa po ng Diyos, mga kapatid, nagbigay po ng mga propeta. Nagbigay ng Ten Commandments, nagbigay ng mga propeta para ipangaral po ang salita ng Diyos, mga kapatid, para magabayan po ang lahat ng tao sa buong daigdig. Mga mga propeta ay pinagpapatay lahat, mga kapatid. At ang pinakahuli na pinadala ng ating Diyos na buhay, ng ating God the Father, ay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Ang dahilan para po i-rescue ang buong daigdig, ang lahat ng tao na sinakop ni Satanas, mga kapatid. At salamat sa Panginoon at nandito ka ngayon. Pagkasabi sa katabi mo, congratulations. Na-rescue ka ng ating Panginoon. Amen? Palampakan natin muli ang ating Panginoon. Hallelujah! Ang Book of Matthew, sinulat po ito ni Apostol Matthew. Si Matthew po ay isa pong aral na apostol. Siya po ay nagtatrabaho sa BIR. Siya po ay manilingin ng buwis. Ang pwesto ni Matthew ay nasa palengke. Noong araw po kasi, ang mga manilingin ng buwis ay nasa palengke. Nadaanan siya ng ating Panginoon Jesucristo, sabi ni Jesus Christ kay Matthew, Matthew, follow me. And Matthew followed the Lord Jesus Christ. Sumunod po si Matthew kay Kristo. At mula noon, nung si Matthew, mga kapatid, ay maging disipulo ni Jesus Christ, si Matthew po ang nagsulat ng aklat po ng Gospel of Matthew. At ang purpose, ang pinaka-context ng Gospel of Matthew, mga kapatid, ay upang ipakilala si Jesus bilang isang hari ng mga Hudyo. Sapagkat during the time, wala pong hari ang mga Jewish people, mayroon po silang king sa pamamagitan po ng Roman Empire, mga kapatid. Mayroon silang emperor. Ang emperor nila, mga kapatid, ay si King Herodias. Sakop ang Israel ng Babylonian Empire at wala silang hari. Now, nung si Matthew ay nagsulat ng aklat ng Matthew, Gospel of Matthew, pinakilala niya si Jesus Christ as the King of the Jews. At kalauna, ang King of the Jews ay naging King of Kings and Lord of Lords. Kaya maganda po at pagpapakilala ni Matthew sa mga Jewish people. Actually, naka-address po ang Matthew sa mga mayayamang Hudyo, sa mga philanthropos, sa mga may pinag-aralan, sa mga mayayaman, sa mga type po ng mga Jewish people. Kaya presenta niya po si Jesus Christ, sa genealogy pa lang sa chapter 1, presenta po that Jesus Christ is coming from the lineage of Abraham, the promise. He's the father of faith, and Jesus Christ coming from the lineage of King David, kingly. Kaya lahing siya ni David, mga kapatid. Sabi naman na nakasulatan, siya po ay nakaniderod. At kung ating titignan ang Matthew chapter 4, ay meron pong structure yan. Sapagkat yung binasa natin talata ay pinakahuling bahagi po yun ng structure o pagkakabahagi. Meron pong structure of the text. Ang
ating pong titignan dyan mga kapatid, from verse 1 hanggang verse 11, Jesus engaged in prayer and fasting. Saan si Lord naka-engage? Prayer and fasting. When Jesus Christ fasted for 40 days and 40 nights in the wilderness, chapter 4, verse 1 and verse 11, the tempter came. Ang diablo po ay nakipagbiig kay Kristo, binigyan ng trials, ng temptation ng ating Panginoong Jesucristo, pero hindi siya nagtagumpay. Structure number 2, second structure of the text, from verse 1 up to verse 17, Jesus engaged in preaching the gospel. After ng Panginoon mag-prayer and fasting at sinubok ni Satanas, bumaba ang ating Panginoong Jesucristo mga kapatid, at ang sabi roon, verse 17, Jesus Christ preaching the kingdom of God. Repent, for the kingdom of God is at hand. Kaya ating Panginoon nung bumaba sa daigdig dito mga kapatid, nung siya galing sa langit, siya nagkatawang tao, hindi po paisi-isi ang buhay ng ating Panginoon. Grabe po ang kabisihan ng ating Panginoon. Ang kanyang ministry, He was being engaged in preaching the gospel. Verse 18 to 22, Jesus engaged in calling disciples. Si Jesus Christ ay ka-engage para tumawag ng mga disipulo. Ang ilang disciple ang tinawag ni Jesus? Ilang disciple? 12 disciples. Kilala niyo ba ang 12 disciples? Ang iba kasi, ang kilala lang nila si Judas. Kapatid, kilala niyo ba ang 12 disciples? Tinawag ng Panginoon. At karamihan sa kanila yung mga magkakapatid, karamihan sa kanila yung mga mangingisda, ang iba'y maninigil na buwis. Kakaiba si Jesus Christ nung siya tumawag ng mga disipulo, ang tinawag ni Jesus Christ ng mga disciples ay hindi siya tumawag ng mga disciples from the church. Pumunta si Jesus Christ sa community, pumunta siya sa San Jose Heights, pumunta sa Vista Verde, pumunta sa Toyota, pumunta doon sa Feliciano para tumawag ng mga disciples. Amen? Amen. Saan si Jesus tumawag ng mga disipulo? Hindi sa loob ng simbahan ng Jerusalem Church. Saan siya tumawag ng mga disciples? Pumunta si Kristo sa dalampasigan, nakita ang mga mangingisda, si John at si Peter, John, and James. Tinawag niya po para maging disipulo. Sabi niya kay Peter, Peter, follow me and I will make you fishers of men. Nakita ni Jesus Christ si Matthew, nakita ni Jesus Christ sila Bartolome, mga kapatid, sila Andrew, sila James, tinawag ng Panginoon ang kanyang mga disipulo. Alam niya po lahat ng sumusunod sa Panginoon, tinatawag po ng Panginoon yan. Amen? Kaya ikaw, hindi aksidente na ikay napunta rito, tinawag po kayo ng ating Panginoon. Amen ba mga kapatid? Sa iba't ibang paraan. Amen? So verse 18 to 22, Jesus was being engaged in calling disciples. Structure number 4, verse 23 to 25, yung binasa nating talata, Jesus Christ engaged in ministering to people. Ang ating Panginoon Jesucristo, engaged siya para mag-ministry po sa mga tao. Matindi po ang ministry ng ating Panginoon. And look at verse 23, tingnan niyo po ang verse 23 mga kapatid. Ang sabi niyan, and he went throughout all Galilee. Alam niyo ang Galilee kapatid, sobrang laki ng lugar ito. Galilee is one of the provinces ng Israel. Isa po yan sa mga probinsya ng Israel na sobrang laki po ng lugar na yan kapatid. At sabi nito, and he went throughout all Galilee. Anong ginagawa ng Panginoon? Sabi niyan, teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. Ano ginagawa ng Panginoon? Nung siya'y nandito sa daigdig, ang sabi ng Panginoon, he went throughout all the Galilee. Ano ginagawa ng Panginoon? Teaching in their synagogues. Alam niyo po, ang Israel ay napaikutan po yan. Marami po mga synagogues yan, mga house church ang Israel. Yan ang synagogues na yan ay lumabas yan sa panahon po ni Nehemiah at ni Ezra. Kasi nag-backslide po ang bansang Israel ng sobrang tagal kapatid sa history ng Israel. Nag-backslide ang Israel ng sobrang tagal nung ni-revive ni Nehemiah ang physical temple.
katuwang niya si Ezra. Ang high priest po noon ay si Ezra. Naglagay po sila ng mga synagogues sa mga lugar para po ma-revive ulit ang Israel sa Word of God. Kaya pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, may mga small churches na po, may mga house churches na po. Ang sa atin ngayon yan, ang katumbas po ay small group hub. May mga small group hub tayo sa Feliciano, house church po tayo sa Centerville, mayroon tayo sa Toyota, mayroon tayo dito sa Vista Verde, mayroon tayo sa San Jose Heights, mayroon tayo sa Centerville, Kapatid. Ang ilang house church ang ating target for 2033? Ilan? 50 house church. Imagine niyo po, 50 house church or small group hub. Kaya marami pa pong kailangan manggagawa ang Panginoon. Pag-isabi sa katabi mo, malay mo ikaw yun. Marami pa. Until now, tumatawag si Lord ng mga tao. Amen? Tumatawag si Lord ng mga tao para sa kanyang kaharian. At dyan sabi dyan mga kapatid, and he went throughout all the Galilee, ang ginagawa ng Panginoon, teaching in their synagogues. Nagtuturo po ang ating Panginoon. Imagine niyo po kung kayo kaya ay nabuhay sa panahon ng mga disciples. Yung mismong nagtuturo ay ang ating Panginoong Jesucristo. Pakikinggan niyo ba? Amen. Amen. Pero ba si Jesus Christ mismo yung kanilang preacher? Si Kristo mismo yung kanilang pastor. At ano bang ginagawa ng Panginoon? Proclaiming the gospel of the kingdom. Ano yung gospel of the kingdom? The gospel means good news. Ano yung good news about the kingdom? About Christ Himself. Pag sinabi kong gospel, talks about the life of Jesus, the birth of Jesus, the suffering and ministry of Jesus Christ, the death of Jesus Christ, the resurrection of Jesus Christ, in the second coming of Jesus Christ. Yan yung bumubuo ng gospel of the kingdom, mga kapatid. Nagkukwento ang Panginoon patungkol sa kingdom of heaven. Kaya maraming mga nakikinig kay Jesus Christ. Maraming mga taong sumusunod sa ating Panginoon nakikinig, mga may pinag-aralan, mga walang pinag-aralan, mga abogado, lahat mga kapatid, mga politicians, lahat nakikinig sa ating Panginoon Jesucristo. Ang aral ng ating Panginoon Jesucristo, proclaiming the gospel of the kingdom. Bakit? Pinipresenta kasi ni Matthew that Jesus Christ is the King of the Jews. That's the reason why Jesus Christ is preaching, proclaiming about His kingdom. Kaya ang Panginoon po, mayroon pong sariling kingdom. Ang sabi ng Panginoon, my kingdom is not of this world. Saan ang kingdom ng Panginoon? Kingdom in heaven. Kaya pinapangalan ng Panginoon sa kanyang kaharian, sa kanyang, sa heaven, may mga mansions. Sa heaven, may lantay na ginto. Sa heaven, ang mga taong papasok doon, wala nang kamatayan. In heaven, ang mga taong papasok doon, wala mga taong papasok na mga magtatakaw, mga kurakot, mga buhaya, walang papasok doon sa kaharian ng langit, mga kapatid. That's the proclamation of Jesus Christ patungkol sa gospel of the kingdom. Ang gospel ay si Kristo. He is proclaiming the gospel of the kingdom. The King Himself proclaiming the gospel of the kingdom. And aside from proclaiming and teaching the gospel of the kingdom, sabi dyan, in healing, what? Healing every disease, in every affliction among the people. Isa sa dahilan kung bakit si Jesus Christ pumunta dito sa daigdig, kapatid, para pagalingin ang lahat ng mga tao may mga sakit at karamdaman. Nagkakasakit pa kayo? Yes. Nagkakasakit kayo? Yes. Kailangan nyo ng doktor? Amen? Kailangan nyo ng doktor. Sino ang pinakadoktor? Sino ang pinakadoktor? Si Jesus. Minsan, sabi sa akin ni Pastor Romy, yung ating senior pastor matanda, may edad na. Sabi ko, Dad ang tawag ko eh. Dad, nangyari kung malungkot ka. Kaupo siya doon sa coffee shop sa Isinberg.
Sabi niya, nalungkot ako, Brad. Bakit? Ang dami ko palang sakit. May sakit na ako sa... May depresya na yung aking mga laman loob. Yung ganyan, ang dami, Brad. Ito, nilistahan ako ng doktor, Brad, ang dami. Sabi ko, alam mo dahil kung saan mo nakukuha yung sakit mo? Saan? Alam mo? Alam mo. Nakuha mo yan sa pagpapacheck up mo. Sabi niyo, pinisuko ka naman. Sabi ko, hindi. Kung hindi ka nagpa-check up, walang ganyan karami. Sakit. Ngayon po, mamaya. Paglabas niyo po, magpa-general check up kayo. Makikita ang creatinine ninyo, makikita yung mga uric acid, makikita lahat. Nahirapan ka palang huminga, mayroon ka enlargement of the heart. Ay, naku, may alta pressure ka. Kaya naman hindi ka na ngayon kakain ng kristipata kasi may alta pressure ka na. Oo. Kapag nalaman ang napakaraming sakit, ano mangyayari? Madidepress ka na. Hindi ka na makatulog. Naku, Lord, mamamatay na yata ako. Isipin ninyo, na wala namang ibang pamamaraan para kayo makapunta ng langit. Meron ba ibang pamamaraan para makapunta ng langit? Dalawang pamamaraan ako para makapunta ng langit. Yung buhay mo matransfer papuntang heaven, ako na po, kailangan mamatay ka. Tama? Pangalawa, na-rapture ka. Ipag-pray mo, Lord, paabutan ako ng rapture of the church. Kasi you will be transferring from one place to another place. That is the rapturo. The rapture of the church. Pagdating ng ating Panginoon sa mga ulap, doon na sa mga ulap, yung kanyang first coming, second coming, first phase of his second coming, nandun na sa mga ulap, mga kapatid. Sasalubugin natin si Jesus Christ. Amen. Kung maabutan mo yung panahon na yun, mapalad ka, hindi ka makakaranas ng kamatayan. Pero kung hindi man, kapatid, makakaranas ka talaga ng kamatayan. Dahil saan nakukuha ang sakit? May natutunan kayo, ha? Bawal mo magpa-check up. Dapat mo nagpa-check up din. Pero, hanggat kaya naman po, alam niyo po yung sobrang sela na sa katawan, yung may naramdaman lang ng konti, pinakapakot ni Dukol akong konti. May isip mo na ako, baka malignan ito. Yung iba, talaga naman bukol-bukulan lang talaga yan. Kasi alam naman talaga, pag tumatanda yung tao, talagang tumataas naman talaga ang lahat at may mga tumutubo dyan. Sobrang silan sa katawan, handa, pa-check up na pa-check up, general check up, pag-uwi, malungkot na. Paano nangyari? Malapit na akong kunin ni Lord. Ano sagot dapat ng malapit ka ng kunin? Praise the Lord. Kasi kung naniniwala ka talaga may langit, salamat kay Lord kung kukunin ka na. Pero kung malaki pa ang mission mo sa daigdig, pwede mo naman hinihin sa Lord ang extension. Alam niyo po, ang prayer ko kay Pastor Boy, mag-birthday siya ng 100 years old birthday. Di ba, Pastor? Oo. Yung ba, prayer ko. Kasi nahihingi po ng kay Lord yung extension ng buhay. Yung iba nga, tinamaan ng bala, nakabaon ng bala dito sa utak. Ano? Sa parang may bumaon dito sa ulo ko. Diba? Ang tagal na pala ng panahon ng kapatid, may bumabaon na sa utak. Dinadala-dala lang niya. Parang kapatid, may bala pala sa loob ng ulo niya. Na-discover lang niya nung lately lang. Hindi nasa balita yan, kapatid. O yung iba naman, nagpisa lang ng bala, pa-check up, patay ka agad sa titan. Ano ba, kapatid? Kung magkasakit, huwag kayong mag-alala. Bakit hindi mag-alala? Ano sabi ni Jesus? And healing every disease. Lalapit ka kay Lord, no? Mayroon tayong healing service, lalapit ka. Ay, paano ka magagalingin ng Panginoon? Ikaw mismo nagdududa ka. At ang pagdududa mo, nagbubunga pa ng matinding imahinasyon na, naku, cancer na yan. Baka cancer na to. Ilang stage na kaya ito?
Nag-iisip ka na. Alam niyo, pag pinag-aralan niyo po yung neurons sa ulo, sa utak ng tao, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan ang ating utak mag-produce ng maraming neurons, marami pong mga bad neurons, saka bad o good neurons sa katawan. Pag iniisip niyo po araw-araw na gwapo kayo, maganda kayo, talaga po, gagwapo kayo. Maganda ka. Isipin niyo po sobrang talent mo. Pati mga ano sa mata, hindi mo na maaalis ang kapatid. Yes! Kaya pag iniisip niyo po sa buhay niyo kung ano kayo, mangyayari po talaga eh. Pero kung maganda ko, pag-iisip mo na, sabihin mo, ay, beautiful. Beautiful mother. Wow. Harap ka sana po na beautiful ka. Oo, mag-beauty. Pagpunta ko sa trabaho, iniisip mo, macho ka, magandang lalaki ka, talagang uuwi ka ng bahay galing sa trabaho, macho ka, magandang lalaki ka. Pag iniisip mo, mahirap ka lang talaga, hanggang sa mamatay ka, mahirap ka lang talaga. Pero kung iniisip mo, pag-isip mo sa umaga, Lord, salamat, payaman ako ng payaman. Huwag nyo nang dugtungin na pera na lang ang kulang. Marami nagdudugtong ng mga negative eh. Pag-isip nyo po, Lord, salamat sa blessing. Payaman ako ng payaman, pagaling ako ng pagaling, paganda ako ng paganda, papogi ako ng papogi. Diba? May mga hindi pa senior citizen na mukhang senior citizen na. That's the reality. Pero may mga senior citizen tayo na mukhang hindi senior citizen. Parang wala pang 50. Sino pagkasabi sa akin nila, senior citizen niya? Pero ang totoo po, 70 na pumahigit niya. May mga tao kasi talagang pinaproblema. Kaya yung mga nakaramdam lang, ay, may sakit ako sa likod, naka-cancer na ito. Ang tindi mga kapatid, talaga pong isipin natin yung mga positive na bagay, may manggagamot tayo. Sino manggagamot natin? Jesus. Jesus Christ healing every disease and every affliction. Yung affliction talaga sobrang hirap, kapatid. Sobrang sakit. Ang sabi dyan, mga kapatid, every affliction among the people. Ang ating Panginoon Jesucristo nakatutok, nakasentro sa pangangailangan ng tao, kapatid. Yan ang ginagawa, ang ministry ng ating Panginoon. Verse 25 o 24. Kaya naman sabi rito, so his fame I spread throughout all Syria. Imagine niyo po, from Israel, from Galilee, nakarating sa Syria. Yung balita patungkol kay Jesus, at sabi rito, so his fame spread throughout all Syria, and they brought him all the sick, those afflicted with various diseases and pains, and those oppressed by demons, epileptics, and paralytics, and he healed them. Grabe. Nabalitaan ng mga Syrians, hindi na po mga Israelita to, mga Hintil dito. Nabalitaan ng mga Syrians, wow, may magagamot doon. Dinala nila yung kanilang yung mga paralyzed na, mga paralytic, yung mga paralyzed na kapatid, na hindi na po makalakad, dinala nila kay Jesus. Sino pa yung dinala kay Jesus? Yung mga, bukod sa mga lupo, yung mga epileptic. Alam niyo yung mga epileptic, yung mga bigla na lang nanghihimatay at talagang tumitirik ang mga mata na yung nagwawala kapatid. Ako po, may bayaw akong may epileptic. Nakakadelikado po kasi minsan pag sinumpong ng kanyang epileptic kapatid, eh minsan naano doon sa sinaing, sa pinakulong tubig, napapasok. Yung iba pagka nasumpong sa ilog, yan, nalululog siya doon sa ilog. Ang hirap po. At ano pa? Ang sabi dyan, mga kapatid, mga epileptic, sabi dyan, afflicted with various disease and pains, yung sobrang sakit, kasama siguro arthritis dyan. Sobrang sakit din talaga ng arthritis. Yes. Ako talagang struggle ako mga kapatid, dahil gout po ko eh. Kaya lang naman, minsan kung ano pa yung bawal nila masarap. Yun din ang inahain sa akin madalas. Pastor, nagulalo po ako. Siyempre, wala namang bulalo sa Masbate. May mga baka pero walang bulalo. Dito lang yata sa Maynila may bulalo eh. Kakainin ko naman yung mga bulalo, ang sarap. O mga crispy pata. Lalo pag dumalaw ka kay Pastora Ninel, ang iahain agad sa'yo, crispy pata. Kay Pastora Helen, pata team. Ayan, mga bulakin nyo. Hindi. Habang ako'y ayaw ko na kumain, ayaw ko na.
Sabi ni Pastor Jerry, kumain ka. Bakit? Kasi kung masakit ang arthritis mo, mas masakit yung nilatngat mo na tuhod ng baka. Ang sakit kaya niya, tinagtad pa siya. Kung ano, may gawin naman, kain ulit. O kasama yung pain. Kasama din yung pain, kapatid, yung mga nabigo sa pag-ibig. Kasama yan. Grabe yung pain. Sabi niya, yung mga matindi ng kumanta ng talagang pusong bato. Diba? Nung na-in-love siya, kumanta pa siya. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Magka-in-laban, kapatid. Nung siya'y nabigo na, sa kahiwalay, kumanta ng, di ko kaya. Pag hindi nakakapatid, ano ba kabigo? Sa buhay nakikita mo sa mga kantay. Ayan o. Kasama dyan kapatid, hindi lang yung pain na physically you are in suffering, even your emotions. It involves your emotions, kapatid. Yung inyong emotional na pain. Sino dito yung nakaranas na broken-hearted kayo? Naniwala kayo nung unang mga I love you. May alam akong babang I love you ngayon. Sa salitang Pransya. Jutay. Jutay Marias. Diba? I love you so much, sweetheart. Naturuan ako nung boyfriend ng aking pamangkin. Jutay. Sabi naman ng mga araw, Jutay. Madali lang tandaan, Jutay at saka Jutay. Lahat ng mga pain. Ano pa? Ano pa yung nandyan? Oppressed by what? Oppressed by demons. Demons siya, napakakami yan. Iba ang demons kaysa sa devil. Iba ang mga demonyo sa Diablo. Ang pinakalinihan ng mga demonyo ay ang Diablo, si Lucifer. Demons, sino yung mga demonyo, mga masamang espiritu na ino-oppress ang tao. Dinidepress ang tao. At ang tao kapag na-oppress na, kapatid, nagipigtas siya, grabe na yung oppression sa buhay na. Grabe na pumapasok na ang stress. Nagkaroon na ng distress, kapatid. At ang tao, pag natindi na po ng bulong sa talas, o ng mga demonyo, kapatid, wala namang bulong ang demonyo na mabuti. Tamo, sabi ko sa iyo, pangit kay. Binago mo pa kasi yung eyebrow mo. Diba? Tapos iniwanan pa na ng mister mo, wala na. Wala ka ng sweet. Ikaw naman meron. Sabihin naman, sister, gano'n tayo, sister. Sabihin, hindi mo huwag ka na doon. Hindi ka na maramdaman. At saka, hindi ka mapapalakas doon. Pakikita mo lang yung mga mukha ng mga kapatiran na doon. Ako, sinismis ka na nila. Ikaw naman, oo nga, no. Wala ka talaga mga kapatid. Ino-oppress ka ng demonyo, dini-stress ka ng demonyo, kapatid. Ang bulong sa'yo ng demonyo, huwag kang magpatuloy. Pero sabi dyan, lahat ng ino-oppress ng demonyo pinapagaling ng ating Panginoon. Palapagan natin ang ating Panginoon. There is healing in Jesus Christ. When Jesus Christ came into this world, dala ng ating Panginoon Jesucristo yung paglayak sa sakit at karamdaman. Dala ng ating Panginoon Jesucristo, sabi noon, He heals the broken-hearted. Yung mga broken-hearted kapatid, dala ng ating Panginoon ng kalayaan. Yung mga ginapos ng mga bisyo, ginapos ng Diablo at mga demonyo kapatid, dala ng Panginoon ng kalayaan. Amen? Palakpakan natin si Jesus. Verse 25, and great crowds followed him from Galilee, Decapolis, and from Jerusalem and Judea, and from beyond the Jordan.
Kita mo kung gaano kalaking lugar ang sakop ng ating Panginoon Hesus Kristo nung siya nag-minister sa daigdig na ito. Jerusalem, Decapolis, Galilee, Jordan, Syria, lahat yan mga kapatid na puntahan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Yung kanyang kasikatan na balitaan ng buong lugar na ito at lahat ng mga pinasukan ng masamang espiritu pinalaya ng ating Panginoon Hesus. Kasi ang ating Panginoon Hesus Kristo ay hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Amen? He is bigger than your sicknesses and diseases. Jesus Christ is bigger than your problems. Kaya pag binigyan ka ng sabro ng sakit karamdaman mga kapatid, ang ating katugunan, ang palaging katugunan, ang ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya pag-alala ng ating Panginoong Hesus Kristo. Anong ministry ng Panginoon Jesus Christ came? Sabi rito, Jesus' first ministry was prayer and fasting. Verse 2, and after fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. Ang Panginoon Hesus Kristo din po mga kapatid, prayer and fasting siya. Bago siya lumusog sa ministry, ang pinakaunang ministry ng ating Panginoon ay prayer and fasting. Bakit kinakilala manalangin? Kasi totoo kung mayroong Diyos, totoo kung mayroong diablo at mga demonyo. Kaya salamat sa ating mga prayer warriors. Kahapon po, humayo ang ating mga prayer warriors. Pupunta po sa Vista Verde. Sila po ay nag-prayer doon sa Vista Verde sapagkat may hayop tayo sa Vista Verde. This coming Saturday, meron tayong hayop sa Vista Verde. Nauna po ang ating mga prayer warriors. Very effective po yan. Ang gumawa po ng ganoon si Jesus Christ. Amen ba mga kapatid? Kaya minsan po, magpagutom din po kayo. Huwag naman pong kain lang ng kain. Mag-fasting po kahit isang beses sa isang linggo. Kahit isang bilang po. Yung po mga may maintenance, huwag niyo pong pilitin na kayo mag-fasting ng 15 days. Baka kayo tuluyan na pong umuwi sa langit. Mag-ingat din po, mga kapatid. So, meron pong prayer and fasting ang ating Panginoon. Pangalawa, minister ng Panginoon, Jesus' ministry was preaching the gospel from the time, verse 17, from the time Jesus began to preach saying, repent for the kingdom of heaven is at hand. What was the preaching of Jesus Christ? It's all about repentance. Bakit repentance? Ang mga tao tigbak sa kasalanan mga kapatid. Ang mga tao grabe ang kasalanan mga pinagagawa. Uso ang hiwalayan dito, hiwalayan doon, uso ang divorce sa Israel. Mga kapatid, ang mga tao ay grabe po ang kanilang pagkagumon sa kasalanan. And what is the preaching of Jesus Christ? Repent, for the kingdom of God is at hand. Meaning, meron po ang tinatawag sa theology, sa pag-aaral sa theology, ang tinatawag na the now and the not yet kingdom. The now kingdom, we are part of the kingdom of God. Amen? Ang lahat ng mga born again sa buong daigdig ay bahagi sa kingdom of God. But there is the not yet kingdom, the kingdom na darating pa lang, that is the kingdom in heaven. Na doon tayo tutungo lahat mga kapatid. Nagsabi ng Panginoon, repent for the kingdom of God is at hand. Ano unang gagawin sa tao para gumaling? Ano unang gagawin ng tao para gumaling? You have to repent. Mga kapatid, magsisi sa lahat ng kasalanan. Pag-isabi ka sa katabi mo, magbago ka na. Magsisi ka na. Amen. Maraming hindi na magaling-galing, hindi nagsisisi sa kasalanan. Hanggang ngayon, galit pa rin sa kanyang galit pa rin sa mga magulang, galit pa rin kay Mr., kay Mrs. Pag nilaibitan mo, nanilisip pa rin ang mata. O kaya hindi mapagaling-galing. Kasi hanggang ngayon, may galit pa rin sa mga anak, may galit pa rin sa kabibahay, ang daming galit sa puso, ang daming atraso, mga kapatid, kaya hindi mapagaling-galing. Kaya ang unang preaching ng Panginoon is all about repentance.
Kaya mga lumapit kay Jesus Christ, pero pinag-aralan natin nakaraan kay Pastor Derry, ang lumapit kay Jesus Christ, sino? Yung babaeng merong naging asawang 5. Last one, ang 6 hindi niya asawa. Ay, imagine nyo gano'ng katindi ang kasalanan ng babae. Pero yung 7 lalaki na dumating sa buhay niya, napalaya siya. Sino laki na? Si Jesus. Ayun, preaching ni Pastor Tom doon nakaraan. Anong ginawa ng Panginoon? Nag-proclaim agad ng, your sins are forgiven. Bakit concern ng Panginoon sa forgiveness ng kasalanan at sa repentance? Kasi ang bunga lahat ng sakit at karamdaman, even yung kamatayan, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Mga kapatid, kaya ang pinakasolusyon ng ating Panginoon is preaching about the repentance. Kahit po, pumunta kayo dito na nakaluhod, mga kapatid. Nakaluhod. Mula sa inyo. Mula sa Sinterville. Sa Santo Cristo. Punta ako sa church, nakaluhod para ako patawarin ng Panginoon. Ako po, naranasan ko na maglakad mula Valenzuela hanggang Grotto. Naglakad lang po ako. 2 beses, mga kapatid. Napalaya ba ako sa kasalanan? Lalong dumami ang kasalanan ko na ako'y naglakad. 3 yung chicks na hila-hila ko. Sabi ko, pagdating ko sa Novaliches, sabi ko, mga mahuli ba kayo mga iha? Sabi ng mga chicks na kasama ko, mga kapit tayo ulit sa Valenzuela. Wala pa sa Pilisa sa buhay ko. Bert, mamahingan muna tayo. Sige. Ay, walang bangig. Diyan sa may lagro na yun. Lagro na. Mga talahibal dyan. Sige, higa ako. Higa kayo sa akin. Diba? Dumami ang kasalanan ko. Kahit maglakad pa kayo, kapatid, kung walang totoong repentance, yung preaching ng ating Panginoon sa Kristo, kung hindi mo matagpuan ang totoong Kristo sa buhay mo, wala pong pagbabagong buhay. Amen? The preaching of Jesus Christ is all about repentance. Pinakasusi yun. Pag ang tao nagsisi, tumalikod sa kanyang kasalanan, hindi na siya magagaroon, kapatid, ng kagalingan sa kanyang physical na katawan. Magagaroon pa siya ng kaligtasan mula sa ating Panginoon sa Kristo. Palagpagan natin sa Jesus. Repent for the kingdom of God is at hand. Kumusta po ang inyong buhay? Marunong ba kayo tumanggi sa kasalanan? Marunong kayo tumanggi sa kasalanan? Or nag-welcome kayo ng mga kasalanan? Tapos kung nagkasakit, ang sisisihin, sino? Nagpa-check up. May tama na ang bata. Kaya pala hirap huminga, may cancer na siya. Ayaw tumigil sa kasisigarilyo. Ayaw tumigil sa kasisingkot. Alam niyo ba na lahat ng sakit at karamdaman, bunga din ng kasalanan? Yes. Kahit yung aking gout, bunga pa na sobrang pagkain ko ng bulan. Ang hirap tanggihan kasi. Pero dapat, alam mo yung aking anak, na, samahan mo ko sa CR, sakit. Ipag-pray mo na ako, pinag-pray naman ako. Lord, bigyan mo si Papa ng self-control. Magaling mo pray. Yung kanyang bibig, buti hindi mo nga naman. Magkaroon ng control, Panginoon. Ako naman, yes, Lord, yun talaga dapat. Kaya ngayon, gulay-gulay na lang ako. Gulay-gulay. Pero pag wala na naman, wala na. Lahat ng kasalanan, lahat ng karamdaman, bunga yan ng kasalanan. Mag-isip kayo ng mga karamdaman na hindi bunga ng kasalanan. Karamihan po, cancer sa lalamunan, cancer sa atay. Ang tatay ko namatay sa cancer sa atay. Inom lang inom. Wala pang kain, kapatid. Tupa ng gym, nung suktong. Suktong sa amin.
namatay at the age of 54. Kaya mga kapatid, ang preaching ng ating Panginoon, ang una mo, repent! When you say repentance, pag nag-repent ka, talagang 80 degrees Celsius, talagang gagano ka, tatalikod ka talaga mga kapatid sa kasalanan. Hindi mo na i-entertain ang kasalanan. Amen ba mga kapatid? Yung AIDS, yung HIV, saan galing? Sa kasalanan. Magkaka-HIV ka ba sa misis mo? Ay nagpipling-pling-pling ang iba mga kapatid, kaya nakasagap ng sakit. Karamihan ngayon, nagkaroon sa karamdaman yung mga HIV, karamihan na nag-increase ang HIV sa ating bansa. Karamihan po, mga backpack, mga bading. Consequence. Yung mga tomboy ngayon, karamihan po, ang kanang cancer, cervical cancer. Cervical cancer. Lahat, halos kapatid, nasakit ang karamdaman, bunga ng kasalanan. Kaya ang preaching ng Panginoon, anong preaching? Repent! Ay, pastor, hindi na ako pwedeng tumigil sa paninigarilyo, pastor, baka malaglag ang baga ko, pastor. Sabi ko nga, doon sa mga naninigarilyo, Brad, baguhin mo na buhay mo. Kasi hindi mo alam, huling sigarilyo mo na palang hitit yan. Huling sigarilyo na pala yan, yung sigarilyo na hinihitit mo ganyan, huli na pala yan para makompleto na naging stage 4 ka na. Hindi mo alam. Nasa huli daw ang pagsisisi. Pero kay Lord, nasa unahan ang pagsisisi. Amen? Palagpakan natin si Jesus. Ngayon pala, magsisi ka na. Magbago ka na. Bago mahuli ang lahat. Amen? Pasensya na po kayo mga kapatid. Preacher po tayo ng mga lugar. Hindi natin pwedeng paligid ang salita ng Panginoon. It's all about repentance. Pangatlo mga kapatid, sabi rito, Jesus' ministry was calling disciples. While walking by the sea, sabi sa verse 18, while walking by the sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting the net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, follow me, and I will make you fishers of men. Sa ministry mga kapatid, hindi kaya na pastor lang na nasa ministry. Dapat talaga maraming katuwang. Amen? Si Lord, hindi niya sinasabing superman ako. Ako yung gusto na katawang tao. Kaya ko lahat yan. Ako na magpipres dito, ako na pupunta doon. Hindi pwede. Si Lord kumuha ng mga katuwang. Amen? Kaya alam niyo po ang prayer natin dito, magkaroon tayo ng 1,000 baseline members. When you say baseline members, 1,000 workers sa GCA Unified. Mangyayari ba yun? Mangyayari ba yun? Yan, mangyayari yun kung sasama ka. Amen ba mga kapatid? Yan. Tumugod ka sa calling ng ating Panginoon. Maabot natin yung 1,000 baseline members. Nakita niyo po yung nasa gilid ng ating dingding doon? Nakita niyo yan? Ano nakalagay doon? May mga alkansya. Project 10-4. Bibili tayo ng 1,000 or 2,000 square meter na lupa. Magpapatay tayo ng simbahan mga kapatid, mga 1,000 seating capacity or 1,200 seating capacity dito po sa San Jose. Kailan mangyayari yun? Mag-iipon tayo. Nakaipon na ba tayo? Paunti-unti. Kaya ating palalakihin ang simbahan, dadami ang ating mga gawain, ang dami po natin mga cell churches, mga house church, mga small group hub, mga kapatid, pinadala ka ng Panginoon kasi katuwang ka. Si Lord, kumuha siya ng mga disciples. So, ibig ba mga kapatid? Sasabihin, Pastor, wala akong pinag-aralan, hindi ako nag-Bible school. Matitrain ka. Kapag tinawag ka ng Lord, ipoprovide ang pangangailangan mo. Amen? Pag tinawag ka ng Panginoon, kapatid, ititrain ka ng ating Panginoon. Kaya tayo mayroong sariling seminary, pero isang Bible school. Mga kapatid, lalo na sa huling mga araw nito, tumawag si Lord ng mga tao. Mga kapatid, ikaw ay napunta rito dahil tinawag ka ng Panginoon. Amen ba? Pag-sabi sa katabi mo, mayroon kang kampani sa kaharian ng Lord. Mayroon kang kampani sa kaharian ng Lord. Lalo na po pagkatapos ng ating mission summit,
matindi na po ang tatrabahuin natin sa ministry, mga kapatid. Mag-harvest, magtitrain, tuloy-tuloy ng ating po mga kapatiran para po dumami ang papasok sa karya ng langit. Kung si Kristo tumawag ng mga disipulo noon, tuloy-tuloy ang pagtawag ng Panginoon ng mga leaders, mga workers, mga evangelists, mga pastors sa ating kapanahonan. Amen ba mga kapatid? Palapagan natin si Jesus. Hallelujah! Pang-apat at panghuli, Jesus' ministry was healing people. And he went throughout all Galilee, teaching their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction among the people. So his fame is spread throughout all Syria. Grabe po ang katanyagan ng ating Panginoon. Syria, lahat ng mga nasa Syria, lahat ng mga sick people affected by various disease and pains, those oppressed by demons, epileptics, and paralytic, and he held them. Kaya pong pagilingin ng ating Panginoon. Sa palagay niyo po, kailangan ba ng mga tao si Jesus Christ sa panahon natin? Kailangan ba si Jesus? Kailangan. Paano po ng mga tao makilala si Lord? Paano ng mga kapitbahay mo makilala ang Panginoon? Paano ng mga tao, ng mga kamag-anak mo makilala si Lord? Ikaw yung kanyang gagamitin. Amen ba mga kapatid? Ngayon po, mayroon kami Bible study ni Pastor Boy, nila Kuya Rudy, sa lugar po ng Sarmiento. Tumawag sa akin si Pastor Boy, Pastor, mayroon daw pong gusto magpa-Bible study. Pinuntahan namin mga kapatid. Pagpunta namin isang buong family, umiiyak yung nanay. Patapa. Bakit po kapatid? Pastor, may sakit po ko yung aking, mayroon pong nabubulok na buto sa aking spinal cord. Dito sa likod. Oo, Pastor, hirap ako sobrang sakit. Tapos yung isang anak niyang bunso na gumagano. Anong sakit nito? Pastor, may hikap niya. Tapos yung isang anak na medyo malaki-laki, ba lalaki na kagano doon? O ano naman nangyari dito? May sakit sa puso, Pastor. Isang buong family, kapatid, may sakit. Ay di, trabaho natin mag-preach at mag-pray. Tapos sabi niya, Pastor, yung aking, may meron daw ng colon cancer. Pastor. Talaga, nag-pray. Pagkatapos mag-pray, nagpa-check up. Nung magpa-check up, sabi ng doktor, wala ka palang colon cancer. Mahaba lang ang bituka mo. Kaya nung nagkaroon ng anino, wala ka palang colon cancer. May kalungkuhan din ng doktor eh. Nawawalan pala siya. Sabi na, Pastor, praise the Lord, wala na po akong colon cancer. Pastor, mahaba lang ang bituka ko. Salamat sa prayer, Pastor. Salamat po ni si Lord. Hanggang ngayon, si Lord nagpapagaling. Palapagan natin si Lord. Hallelujah. Yung kanyang mahigang anak, kung balik namin si Pastor Bueno, nakaraan, mangiti-ngiti na po. Pero sinugod po sa ospital yun, noong time na yun, nandun kami kapatid. Tinakbo sa ospital. Ganun kalupit po ang mga tao sa labas na nangailangan po kay Jesus Christ. Amen? Dadalhin natin si Jesus, yung balita, dadalhin natin sa kanila. Kung nabalitaan ng Decapolis, ng Syria, ng Jordan, ng Jerusalem, ng Galilee, patungkol kay Jesus, ipabalita natin si Jesus dito sa San Jose del Monte, sa Santa Maria, sa buong Bulacan, sa buong Pilipinas, na si Jesus nagpapagaling. Amen? At pag may kapitbahay po kayo, may sakit kapatid, huwag niyo po kaagad sabihin na at tatawagin nyo na yung mga nagdadasal ng 10 ama namin. At sasabihin nyo, ay, parang malawak ka nang gumaling kapatid. Kasalanan na kasi. Si Jesus dito nag-preach about repentance pero hindi siya nag-judge. Hindi niya sinabihan yung lumpo, ikaw kasi layas ka ng layas, nalumpo ka tuloy. May nabasa ba kayo ganyan? Wala. Yung pain, ikaw kasi, kung sino-sino yung chinachat mo, kung sino-sino mga ini-email mo, sino-sino yung umibig ka kasi ng apam kahit ang ganyan ka. Walang ganyan si Jesus.
Nag-preach si Jesus. Anong dala niya? Anong preaching niya? Good news! He is proclaiming the gospel, the good news of the kingdom. Kailangan ng mga tao ng good news, mga kapatid. Dahil puro bad news ngayon sa buong daigdig. Ano bad news ngayon? Sasakupin ng China ang Taiwan. Ano ba bad news? Nakulong si Nico. Ikaw naman talaga. Nakahalagad ka nito sa mga comment. Ba't yung kinulong yung matinong presidente na yan? Ay, mga kapatid, may nakita din ako. O, may mga nag-comment, mga Kristiyano, kilala ko. Hayop ka na bibigin ka. Matindi, matindi. Sabi ko, kilala ko ito ah. Minisis ko kami sa kapatid, pwede mong purahin. Yung aking anak, istorya sa akin. Sabi niya, pa, halika. Bakit na? Akala ko may good news eh. Ano pinagagawa mo pa? Bakit? Nako, na-scan niya lahat yung aking mga comments sa YouTube. O anong sinabi mo rito? May sinabi ka pa rito, ikaw ang papalit bilang presidente ng Pilipinas. Ano ba? Ano ba yan? O, nag-comment ka pa rito sa isang pulis. Papakahantinin ka, tigilan mo na yan. Huwag mo lang yung kapatid, tinigilan mo. Yes. Eh ngayon, pinag-uhuli na yung may mga fake news, mga kapatid. Yung konting comment mo lang sa gobyerno, may nag-uhuli ka. Ito mga, ang dami pong kailangan ng tao sa labas. Yung good news, kapatid. Kaya ngayon sabi ko, sige, we're praying for peace, for peaceful election, ito ganyan. Ang iba grabe mag-comment ka sa mga kaibigan, kay BBM, lahat ng bansa ako. I-comment natin yung good news. Amen? Sabihin natin ang good news. Ang totoo, ang kailangan ng tao si Kristo. Ang kailangan ng tao si Kristo. Ang bansa natin, pinaka-problema, korupsyon, pag ang mga taong yan ang kilala ng totoo kay Jesus Christ, nag-repent sila. Ang ating mga sangguniang bayan, yung ating mga congressmen, yung ating mga senador, kung hindi na sila mga murag, kapatid, pag na-boarded sila, magbabago po ang bansang Pilipinas. Amen? Palapakan natin si Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya lang gawin? Kaya gawin. Bakit? In our theology of the text, sino si Jesus Christ dito sa mga talatang ito? Sa Genesis, sa Matthew chapter 3, verse 17, sabi rito, Jesus is the Son of God. When you say Son of God, even sa Greek methodology, pag tinawag kang Son of God, you are powerful. Makapangyarihan ka. Mayroon kang supernatural power to perform signs and wonders and miracles. Pag tinawag kang, you are the Son of God. Ikaw ay powerful. At tumawag kay Kristo, Son of God, ang God the Father mismo. Sa panahon na siya binautismuhan, bumaba sa itong Espiritu, nagsalita, God the Father, sa langit, sabi ng God the Father, this is my beloved Son, of whom I am well pleased. Sino si Jesus? He is the Son of God, the powerful one. Kaya magpalaya sa mga masamang espiritu, kaya magpalaya ng mga tao mula sa katigdaman, kaya magpalaya ng tao mula sa kasalanan. Amen? Si Jesus Christ is the Son of the living God. Pangalawa, kapatid, ng ating theology of the text, ang sabi rito, Jesus is the greatest preacher of all time. Kapag si Kristo nag-preach, kapatid, people were listening. 5,000 people, more than 5,000 people nakikinig kay Jesus Christ. Bakit ang preaching ng ating Panginoon ay may kapangyarihan? Nagbabago ng buhay ng tao kapag narinig nila si Jesus. Amen? Kaya kailangan natin i-preach ang ating Panginoon Yesu Cristo, mga kapatid. He is the greatest preacher of all time. Pangatlo, Jesus Christ, the greatest healer of all time. Walang mga doctors ang pwedeng gamutin ang naposes. Walang mga doctors na pwedeng gamutin ang mga addict at hindi na muli pang mag-a-addict. Walang mga doctors na kayang gamutin ang mga nangangalunya at hindi na pwedeng mangalunya pa ulit. Walang mga doctors
ang pwedeng awatin yung mga taong gusto nang magpakamatay. Pero si Jesus Christ, ang lahat ng yan, kayang gawa ng paraan ng ating Panginoon. Kayang pagalingin ni Jesus Christ because the Spirit of God was upon Him. And sabi nito, the Spirit of God was upon me because He anointed me to preach the gospel to the poor and to heal the brokenhearted, to set the captives free. Kayang gawin po ng ating Panginoon. Bakit? He is the Son of God. He is the greatest preacher of all time and He is the great healer of all time. Hindi lang siya healer, kapatid. Pati patay, kayang buhayin ni Jesus. Hindi lang ano po kayang palakarin, ang pini kayang magarinig, ang mga nangyari masamang Espiritu kayang palayain, kapatid. Maging ang patay, kayang buhayin ni Jesus. Because He is the resurrection and He is the life. Buhay ang ating Panginoon Jesus. Amen. Kayang buhay ang patay. Marami sa Biblia ang pinuhay ng ating Panginoon Hesus Kristo. Si Lazaro, 4 araw ng patay, pinuhay ng ating Panginoon. Anak ng babaeng balo, papunta na sa libingan, umiiyak ang babaeng balo, namatay na sa isang anak. Pinuhay ng ating Panginoon Hesus Kristo. Bakit? He is the resurrection and He is the life. He is the giver of life. He is the bread of life. Kayang gawin po ng ating Panginoon. At ang huli na kapatid, Jesus Christ, Jesus is the most famous person of all time. Mula noon ang kasigatan ni Jesus Christ hanggang ngayon. Amen? Ang ibang mga tao, sila Napoleon, sikat noon, ngayon hindi na sikat. Sila Michael Jackson, mga sikat sa larangan ng music. Mga kilalang leader, mga conqueror. Sikat sila noon, ngayon hindi na sila sikat. Pero ang kasikatan ng ating Panginoon mula noon hanggang ngayon, hanggang magpawalang hanggan, sikat ang ating Panginoon. He is the most famous person on earth. Bakit? Kasi buhay ang ating Panginoon. At ang ating Panginoon sa Kristo nating kapatid, bumaba sa daigdig na ito. Ginawa ang lahat ng araw ng God. Dinala ang gospel, nagpalayas ng mga samang spirito, nagpalaya, nagpatawad, nagmahal ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Ang mga tao po, gusto niya pong i-rescue mula kay Satanas. That's the reason why Jesus Christ came here on earth, to give you freedom, to forgive your sins, to heal all your sicknesses and diseases, including your pains. Yung kabiguan mo sa puso, kasamang pagagalingin ng ating Panginoon. Amen. Ang healing na dala ng Panginoon, hindi naman sa physical, even sa spiritual aspect, kaya kang pagalingin ng ating Panginoon by doing repentance. The Lord will give you forgiveness. The Lord will forgive your sins. Amen ba mga kapatid? Kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Yung kalungkutan mo sa buhay, kaya kang bigyan ng kulay ng kagalakan sa buhay pag nakilala mo si Jesus Christ. Amen ba mga kapatid? Kailangan ng tao si Jesus. Hallelujah. Anong gagawin para gumaling sa lahat ng ulit sa ating karamdaman? Para makarinig ng good news? Para makalaya mo lang kay Satanas? Ang ating gagawin, lalapit tayo kay Jesus. Amen. Kailangan mo ba si Jesus? Amen. Kailangan mo ba si Jesus? Amen. Kailangan natin lumapit kay Lord. At kapag lumapit ka sa Panginoon, kailanman, hindi Kanya kayang itagoy. Hindi ka kayang tanggihan ng ating Panginoon. Bakit? In our conclusion, ang sabi ng John chapter 10, beginning from verse 11, ang sabi ni Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Kapatid, hindi ka lang minahal ni Jesus. Hindi lang siya napunta rito para mag-show ng kanyang signs and wonders, miracles. Hindi siya na parito para sabihin sa iyo na kaya niyang gawin ang lahat. Pinakamatinding ginawa ni Jesus, pakinggan niyo po, napunta siya dito sa daigdig. Siya ang good shepherd. Bakit siya tinawag ni good shepherd? Namatay siya para sa kanyang mga tupa. Inalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kasi kung walang pag-aalay ng buhay ni Kristo, wala kang kaligtasan
wala kang total, ultimate salvation comes from that. Only Jesus Christ, the atonement of Jesus Christ, can save you from sins, from all kinds of sicknesses and diseases, including your salvation, kapatid. Kailangan mo si Jesus Christ. Amen ba mga kapatid? Bibihira sa mga leaders sa buong daigdig na kayang ibigay ang kanyang buhay para sa kaligtasan ng kanyang mga tagasunod. Pero si Jesus Christ, 2,000 years ago, binigay na ni Jesus ang buhay niya para sa atin. Kaya nga tayo mayroong mahal na araw. Sa mga araw na yun, sinabi ni Jesus, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sabi ni Jesus, greater love that no one than this, that someone lays down his life for a sheep. You are my friend. Sabi ni Jesus, binigay ko ang aking buhay para sa iyo. Kapatid, kung naibigay ni Jesus Christ ang buhay niya para sa iyo, kagalingan mo pa kaya physical, ang hindi niya kaya ibigay. Financial pa kaya, ang hindi niya kaya ibigay. Material pa kaya, ang hindi niya kaya ibigay. Asawa pa kaya, ang hindi niya kaya ibigay. Lahat ng kailangan kaya niya ibigay. Bakit? Yung kanya mismong buhay, binigay niya para sa iyo. Sino dito ang may sakit at karamdaman? Kanina ba kaya kayong pagkalitin mo? Kaya niyang ibigay yan sa iyo. Pastor, gusto ko po uling magka-sweetheart. Kaya mong ibigay ng Lord dyan. Isinilang pa para magka-sweetheart. Amen? Kaya kang ibigay ng Lord. Pastor, gusto ko po magka-trabaho. Kaya kang bigyan ng Lord ng trabaho. Lahat ng bagay kaya ibigay ng Lord. He is the Son of God. He is the King of Kings. He owns everything. He owns heaven, universe. He created all things visible and invisible. Kaya ibigay ng Lord lahat yan. Magandang trabaho, kaya ibigay ng Lord lahat yan. Pastor, yung aking pagka-stress, ako ay nadidepress na, Pastor. Kaya bang ibigay sa akin ng Lord ng kapayapaan, kagalingan ng aking buhay, kaya ibigay ng Lord yan. He heals the brokenhearted. Amen ba mga kapatid? Luke chapter 4 verse 18. He heals the brokenhearted. He opens the blind, the sight of the blind. Kapatid. Sabi roon, ano ba? He releases captives free. He gives freedom to the captives. Kapatid, kaya kang pagalingin ng ating Panginoon Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong manalangin sa Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Yung pong may mga sakit at karamdaman po, inaaya ko po kayo kapatid na lumapit ko dito sa ating altar. Jesus Christ is present. He is the same yesterday, today, and forever. Meron kang struggle sa katawan, sa physical na katawan. Gusto mo pang mabuhay na matagal? To be used by God to proclaim His fame, to proclaim the good news, the gospel of the kingdom. Lapit ka sa harapan. The Lord will give you complete healing. The Lord will give you complete healing. Na hindi kayang gawin ng doktor sa iyo, kayang gawin ng Diyos sa iyo ngayong umaga. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Awitin natin yung kanta na nagsasabi, walang mahirap sa Diyos. Hallelujah. Walang mahirap sa Diyos. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Walang mahirap sa Diyos. Hallelujah. Glory to your name. Hallelujah. Hallelujah. Let us worship the Lord our God. Glory. Say
financial scarcity, materially, financially, continue to bless them, Lord. Open the windows of heaven, Lord. For out the blessing, Panginoon, na walang sukat talaga. Thank you, Father God. We trust you, the King of Kings and the Lord of Lords. In the name of God, the Father, and the Son, and the Holy Spirit, everybody will say, Amen.